Gold-colored chairs and table with red tablecloth. Candles and flowers, spoon with different sizes. Almost everything is perfect. Hindi man siya laging pumupunta sa mga ganoong lugar, ay agad pa rin niya iyong nagustuhan. Lalo na ang itsura ng restaurant na iyon. It has a touch of a home that welcomes you every time you visit. May lumapit na waiter at si Andrew na ang nag-order para sa kanila. The place is good, the wine is good, and she's absolutely sure that the food here won't disappoint her now hungry stomach. A soft song plays around the restaurant as everyone eats. It was very relaxing and, as I've said, very homely. She watched as everyone talks about something she can hear. A smile is now forming her face. Napalingon si Catherine sa nagsasayaw sa may harap. The restaurant has a live band that plays instrumental music and both would just want to eat and dance there. Why you're not touching your food, Catherine? Are you allergic to crabs? Napalingon siya sa nagsalita. Diretsyong nakatingin sa kanya si Andrew habang tahimik na kumakain. Hindi niya napansing na ihain na ang in-order nitong pagkain sa kanya. Kinuha niya ang kutsara at tindor at tahimik ring kumain tulad nito. Akala niya ay uuwi na sila matapos kumain. Bago pa man siya mag-ayang umalis, ay naunahan na siya ni Andrew na ayain. Dance with me. It's a simple yet demanding. Natural na ata sa kanya ang maging ganun. That you have no choice but to do what he says. I gave him my hand as he leads me to the front. Bigla para siyang nahiya at doon lamang niya napansing lahat ay nakatingin sa kanya. Malamang ay dahil sa suot niyang simpleng palda na hanggang tuhod at blouse na nirigalo pa ng best friend niya. Maayos naman kung tutuusin ang suot niya. Yun nga lang ay halatadong simple lamang iyon kumpara sa karamihang mamahaling suot ng mga taong kumakain doon. Nagyuko si Catherine ng ulo at napansin iyon agad ni Andrew. Don't mind everyone and let them stare at you. Always remember that you don't have to wear anything expensive just to stand out and be beautiful. Because you already are, Catherine. I fight back at the tears that sting my eyes. His words that affect me so much. He's always there even if I don't need him. I always ask God for this. Why did I do to deserve him? Eyes on me, Catherine. Inilapit niya ako sa kanya na halos parang nakayakap na siya sa akin. Happy Valentine's and happy 28th birthday, Catherine. I smiled staring back in his ocean eyes. I can't help but to touch her face that moment and just admire how painfully beautiful that he is. A tear escaped my eyes and he gladly wiped it before he kissed my cheek. A multiple voice singing happy birthday pulled my attention. I saw my friend, my workmates, and my best friend are there, even my son. Hindi matanggal ang ngiti sa kanyang labi dahil doon, and that's all because of this man beside him. Bago pa niya hipin ang kandila ay nag-wish muna siya. She was already thinking of many ways to thank him. Hindi na ako magtataka kung paano nalaman ni Andrew ang birthday ko dahil kasundo na nito si Myla at sila sigurado ang nagplano ng sorpresa para sa kanya. Nang matapos ang masayang party ay inihatid siya ni Andrew. Silang mag-ina sa bahay at dahil sa pagod ay nakatulog agad si Albert. At nang gabing yon ay minaganap muli sa kanila at alam nilang puso nila ang nasunod. I love you so much, Catherine. Ang huling salitang narinig ni Catherine bago siya nagpadala sa antok. Stop overthinking things, Catherine. Everything will be fine. Wika ni Andrew bago niya hinawakan ng kamay ko. Nakatayo kaming magkahawak ng kamay habang hinihintay lumabas ang aming anak. Lihim akong napangiti kahit kinakabahan. Alam niyang may ilang napapatingin sa kanyang gawi. Marahil na sanay itong siya lang ang nakikitang nagsusundo sa anak. But as they can see, things are different now. Masigla kaming sinalubong ni Albert. Nakangiti ito sa amin na para bang masaya itong makita na kumpleto kami. Pwede ko ba siyang tawaging dad, ma? Parehas kaming napalingon ni Andrew sa tanong ng aking anak. I didn't respond but Andrew just hugged him. Nang binuhat niya ito ay pasimple pa itong humalik sa aking pisngi. Muli kaming bumalik sa kotse. Tahimik lamang ang biyahe. Magsasalita na sana siya nang malampasan nila ng kantong dapat lilikuan ito nang muling hinawakan ni Andrew ang kanyang kamay. Thank you, Catherine, for everything. I get teary-eyed by his sincere ways. Ako ang dapat na magpasalamat sa kanya sa lahat ng ginawa niya sa akin, sa amin ng anak niya. Pero heto siya at hindi maiilis ang ngiti sa muka. Pumayag akong kumain sa labas. Ito ang kung tutuusin ang una nilang labas na tatlo sila.
Kadalasan kasi sila lamang dalawa ni Andrew ang lumalabas dahil madalas nasa eskwelahan ang kanyang anak. Doon na sila nagtanghali ang tatlo kahit na anong paliwanag niyang siya na lang ang magluluto. Ayaw rin kasi niyang masanay na kumain sa labas. Si Andrew ang umorder para sa kanila. Habang busy ang kanyang anak sa hawak nitong tablet, nilibang na lamang niya ang sarili na magmasid sa lugar. Minsan hindi na rin niya mapigilang mapangiti kahit walang dahilan. Malaki na rin ang pinagbago niya at hindi iyon maikakaila. Pero kahit na pumayag na siyang pumasok sa relasyon ay hindi pa rin niya minsan sinusunod ang mga gusto ni Andrew. Kailan lang kasi nang mangyayari sa amin ay gusto nitong huminto na siya sa pagtatrabaho at maiwan na lang daw siya sa bahay. Ilang beses niyang pinaintindi sa lalaki na hindi mangyayari ang gusto nito. Napagkasunduan na rin nilang bawat weekend ay kailangan nilang magstay sa bahay ng mga magulang nito para na rin makadalaw silang tatlo. Hindi pa rin niya makalimutan kung paano nangamatis ang kanyang muka dahil sa mga tanong ng ina ni Andrew. Iha, kailan niyo ba balak magpakasal na dalawa? Ang laki ng apo namin at hindi na rin kami bumabata pa. Kung pwede lang sanang planuhin niyo ng dalawa parang apo ko'y masundan na rin at hindi ganito nag-iisa. Umiti naman si Andrew at umakbay sa kanya. Tulang pag-aalinlangang hinalikan ng kanyang labis sa harap ng ginang. Ma, yung kasal nakakapaghintayan. Plano naman kaming dalawa. Sa ngayon wala pa kaming balak. We're just enjoying the moment, but we'll get there. I promise. And about sa request yung apo? On the way na raw, ma. Sabi nito sa kamuling tumawa. Bumalik siya sa realidad nang maramdaman ng kamay ni Andrew na humawak sa palad niya. Ngumiti siya sa binata bago nagpaalam saglit na pupunta sa banyo. Kahit nakatalikod, ay ramdam pa rin niya ang mata ng binata na nakasunod sa kanyang gawi. Agad siyang naghilamos matapos magbanyo. Hindi naman niya alintana ang make-up dahil hindi naman siya mahilig maglagay niyon. Matapos magpunas ng tissue ay sandali niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Nang masiguro niyang okay na siyang humarap sa binata, ay umalis na siya roon para bumalik. Hindi pa man siya masyadong nakakalayo ay may narinig siyang dalawang tao na nag-uusap sa harap. Parang may nagsasabi sa kanyang magdahan-dahan siya sa paglalakad upang hindi siya makaistorbo. Pamilyar ang boses na kanyang naririnig kaya't sinilip muna niya ito bago dumiretso. Walang emosyon niyang pinanood kung paano ito maghalikan sa kanyang harap. Nakaharap ang likod nito sa kanya, ngunit kilalang kilala niya kung sino iyon. You don't deserve that girl. Wika ng babae bago hinalikan ng lalaki. Deserve nothing on everything I did. Lakas loob siyang lumakad hanggang sa makalapit sa mga ito. What is this, Lani? I walked past both of them. Hindi pinansin ni Catherine ang pagtawag ni Andrew sa kanyang pangalan at mabilis niyang isinukbit ang bag ng kanyang anak at binuhat ito paalis. Catherine, sandali. Huminto ang dalaga sa paglalakad nang hawakan ni Andrew ang braso para pigilan. Bitawan mo ako, Andrew, at uuwi na kami. Mali ka nang iniisip. Hindi ko siya inalikan. Catherine, makinig ka sa akin. I'm telling the truth. I will never do that to you. Love, pakinggan mo naman ako, please. Ngunit hindi ko siya pinakinggan ng araw na yon. Mas sinunod ko ang sarili ko at iniwan siyang mag-isa sa restaurant. When I looked back, I saw how the girl ran towards him. Wala na siyang pake kung ano pang gagawin ng dalawa matapos niyang umalis. Ang mahalaga na lang para sa kanya ngayon ay ang kanyang anak. Muli ay nasaktan na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Nagising si Catherine ng umagang yun na namamanhid. Para siyang bumalik sa umpisa. Niwala ng luha pa ang lumalabas sa kanyang mata dahil naubos na iyon kagabi. She was left alone again just like when she was just a child. Hindi niya alam paano magsisimulang muli ngayong durog na naman ang kanyang puso. Pinilit niyang bumangon at maghilamos ng umagang yun kahit ayaw man niyang iwan ang kama ay kailangan pa rin niyang gawin ang tungkulin bilang isang ina. She looked herself in the mirror. The light and happiness is no longer visible in her eyes. She have lost everything breaking her own heart for him. Ilang sakit pa ba ang kailangan niyang maramdaman para lang matuto? Hindi na ba natatapos ang ganito? Sa tuwing magmamahal siya, sa tuwing bubuksan niya muli ang sarili sa iba ay palagi na lang ganito ang nangyayari. Hindi maganda. Kailan ba magiging tama ang lahat para sa kanya? She didn't wish any of this. I didn't want someone to be with me then left me just like my own mother. I only want someone that stays. I'm so tired of being left and over again. I didn't wish to be alone. They grew up in a church, to be adopted child.
to be this unwanted. A sad child whom can barely have friends before until I met Myla. Hindi niya itatago na may trust issue siya dahil sa mga nangyari sa kanya nakaraan. Pero unti-unti ay natutunan niya ring magtiwala. Na hindi lahat ng tao magkakatulad. Matapos kong ihatid ang aking anak sa eskwelahan, ay agad rin akong umuwi sa bahay para magpahinga. I felt so tired that I just want to close my eyes and forget what's really happening in my life. But of course, he was there when I get home. Pagkasara ng pinto, ay nag-angat si Andrew ng ulo. Kita niyang pareha sila ng itsura ng mga oras na yon. Parehong walang matinong tulog at para bang pagod na pagod. Hindi pa rin maitatago ang itsura nito kahit gusot na gusot ang suot nitong polo na halata mong nagmadali lang isinuot. His beautiful eyes are no longer there. It changed and become invisible and hollow. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa, kung saan ko mauumpisahan. Pero Catherine, maniwala ka, hindi ako humalik sa kanya. Hindi na yun mahalaga, Andrew. Lahat ng nangyari sa ating dalawa, kalimutan mo na. Sabi niya at saka naglakad tungo sa kanilang kwarto. Kalimutan? Tingin mo ba ganun lang kadali para sa akin? Hinarap niya ito. Bakit? Ano pa bang gusto mong mangyari? Tapos na, di ba? Nakuha mo na yung gusto mo. Pwede ka nang umalis dahil wala na akong pakinabang sa'yo. Pumuntong hininga ito na animo na saktan sa sinabi ko. I felt hurt on how his eyes look at me like I'm a different person. Ganyan ba tingin mo sa akin all this time, Catherine? I hated how my own heart and eyes betrayed me. I blinked the tears that's forming. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin magkatulad kami ni Jericho, ganun ba? Na basta na lang rin kita iiwan after what happened between us? Is that what you're always thinking? Hindi siya makasagot dahil totoo ang sinasabi nito. Kahit ilang beses niyang iparamdam, sabihin hindi pa rin niya maiwasang pagdudahan ang pinapakita nito. I wouldn't blame you for thinking that of me. Huwag ka mag-alala. Hindi lang naman ikaw nag-iisa na walang tiwala. I used to be like him, yes. But that was before I met you. Nagkamali rin ako katulad mo. Pero natuto na ako at nagbago. Lani is one of my mistakes. Wala kaming relasyon pero may nangyari sa amin. Wala na kaming komunikasyon simula nang umalis ako para tapusin ang huling inassign na project sa akin. May kasunduan kami pareho na magkakasama kami. Nasa pareho kaming makalimot. But she fell for me. I didn't. Lumapit si Andrew sa dalaga pero agad din akong umatras. Stop this, Catherine. Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi ako aalis? I'm not going to leave. Is that what they always say? Nagtagis ang bagang nito at nagsalitang muli. Pagkaiba kami, Catherine. You and my son are my home now. I'd rather stay in your small apartment than my huge lonely house. I don't want to believe lie anymore. I always convinced myself that you were all different. Pero sa umpisa lang yun. Dahil pagtagal, pare-pareho lang talaga kayo. I'm so done, Andrew. I had enough to go after everything. I just go and left like I was nothing. And then there was me again. A sad, lonely girl with nothing but a broken heart. Don't say that. Don't act like you know everything. I know what I want and I'm very sure that I want you and our son to be part of my life forever. Let me fix everything again. Give me a chance to make everything right again. Hindi ko alam, Andrew. Sa ngayon gusto ko muna mapag-isa. Makapag-isip-isip. Kung pwede lang sana, huwag ka muna pupunta sa bahay nang walang pasabi. Napasabunot ang binata sa buhok at tumingin sa kanyang halata ang mata sa galit. What? What are you saying? Akala ko ba ayos na? Sabi ko naman lahat ang dapat kong sabihin, di ba? Bang gusto mong malaman? Hindi naman ganun kadali lahat yun, Andrew. Nasaktan ako. Bakit ako hindi? Tingin mo, sa mga sinasabi mo sa akin yun, hindi ako nasasaktan. You're pushing me away just like the first time. You're running away from me and I don't like that. Tumalikod ako sa kanya dahil ayoko makita niya akong umiiyak at nasasaktan. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na sa tuwing magsasalubong ang aming mata, naaalala ko kung paano maglapat ang labi nilang dalawa. Ayokong umalis at mas lalong iwan ka. Kahit di mo sabihin, alam ko kung kailangan mo ngayon.
Hindi ko napansing nakalapit na siya sa aking harapan at mariin niyang hinawakan ang aking pisngi habang inaalis ang mga luha sa aking mata. Stop crying now, Catherine. Mas naisip ko pa masaktan kaysa makita kang umiiyak. Hindi ko na alam kung alin ang mas masakit sa dalawa. Ang makita kang umiiyak o ang maramdaman kong nasasaktan ka dahil sa akin. Pinaulit-ulit ko sa sarili kong hindi niya intensyong saktan ako na wala siyang kasalanan sa nangyari at hindi ko yun dapat isisi sa kanya. Napahiwalay kami sa isa't isa dahil may tumawag sa aking pangalan. Naabutan kami ng kaibigan kong si Sandro sa kwarto. Agad na nagpalipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa hanggang sa napako ang mata niya sa akin. Catherine, are you crying? Walang pagdadalawang isip na lumapit ito sa akin para tingnan ako. I'm a mess right now. I'm sorry, hindi kita maaasikaso. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Sandro, I understand that you care for her, but please, just go and leave. Problema naming dalawa to. Huwag mo akong hawakan. Ano bang problema mo? Pumagitna ako sa kanilang dalawa dahil halata mong nagkakainitan na sila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagpang-abot sila dito. Ano ba? Tumigil nga kayo? Sandro, I'm sorry that you have to see me in this state, but please, let me handle this myself. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Inabig niya ako sa kanyang likuran at mabilis niyang hinaltak ang kwelyo ng damit ni Andrew at sinuntok ito. Hindi niya naawat ang ginawa ng kaibigan. Sandro, ano ba? Hindi ko hinayaang mapunta sa'yo si Catherine para lang paiyakin mo. Kung hindi ka marunong tumupad sa usapan, ako mismo ang gagawa ng kung hindi mo kaya. Kusa na itong umalis sa aking bahay at iniwan kaming dalawa. Kasunduan? Ano ang sinabi ni Sandro? Nag-usap silang dalawa tungkol sa akin? Matagal na ba niyang alam na may gusto ang kaibigan ko sa akin? Halos gustong magwala ng ulo niya sa kakaisip ng mga bagay-bagay tungkol sa sinabi ng kanyang kaibigan dito. Napahinto siya sa paggamot sa sugat nito nang hawakan nito iyon. Inilapit nito ang kanyang kamay sa labi nito at hinalikan iyon. Pumuntong hininga siya rito. Hindi mo dapat hinayaang mapuruhan kanya sa mukha ng suntok. Akala ko ba magaling ka? Hindi naman nagkakala yung laki ng ex ko at ni Sandro pero hindi mo man lang iniwasan yung kamao niya. It was right. So I didn't fight back to his punch and just let him do what he wants. I deserve it. Hindi dapat kita pinapaiyak dahil mahal kita. Pero dahil sa akin nasasaktan ka. Ang hingitim na yung pasa sa bibig mo, makukuha mo pa rin salita ng diretsyo. Tiniil niya ako ng halik matapos kong magsalita. Napapikit na lamang ako nang maglapat ang aming mga labi. Kung ito bang kapalit para magkaayos tayo, kahit mabugbog pa ako ng paulit-ulit, wala na akong pakialam sa mukha ko, Catherine. Kahit napikit ang kanyang mata, hindi pa rin ito ligtas sa mga luhang gustong lumabas sa kanyang mata. Paano na yung maganda mong itsura na lagi mong pinagyayabang sa akin? I opened my eyes and saw how he smiled at me. Inamin mo rin gwapo ko. Wala akong sinasabing gwapo ka. Sabi ko lang. Kakasabi mo lang. Parehas kaming nagkatingin ng dalawa. Parang kanina lang, nag-aaway kami, ngayon nagbibiroan na kaming dalawa. Ganito ba talaga kapag nagmamahal ka? Kailangan ba talaga maging magulo muna bago umayos? Masaktan bago sumaya? Ganito nga siguro talaga, kasi ang mahalaga lang kayong dalawa. Basta andyan siya, wala ka nang maiisip na iba kundi siya lang. Lahat ng mahirap, nagiging madali. Lahat ng malabo, nagiging malinaw nang dahil lang sa isang taong yun. Nagiging matapang ka. Hindi na lang para sa sarili mo, kundi para sa inyo. Natuto kang lumaban kahit na takot ka noon. Dahil siya ang nagiging lakas ng loob mo. Tinuloy ko ang paggamot sa sugat ni Andrew. Hindi ko na pinapansin ang mga tingin niya. Hindi ko man tingnan ang mukha niya, alam kong andun na muli ang sigla at ganda ng maladagat niyang mata. I'd never think that my day would end up like this. Naglalatag kami sa baba habang si Albert ay mag-isa sa kama. Nakaunan siya sa aking balikat at mahigpit ang yakap sa aking bewang. Pinagmasdan ko ang payapa niyang natutulog na itsura. He looked so peaceful sleeping in my arms like this. Sinusuklay ko ang kanyang buhok at mas lalo niyang isinubsob ang sarili sa akin. Ang gaan sa pakiramdam ng pagmasdan siyang natutulog kasama ko, na kahit naglalatag lang kami sa baba, ay wala siyang arte na nag-alis ng sapatos at pang itaas bago tumabo sa akin.
I only live with my son, ay wala akong napahiram na damit sa binata. Muling bumukas ang mata niya at nagkasalubong ang aming tingin. Mabilis niyang inaliyo iyon at hinalika ng aking labi ng dahan-dahan. Mahina nitong binalong kung gaano niya ako kamahal. Sapat na iyon para marinig ko lang. Mahal rin kita, Andrew. Mahal na rin kita. Buong puso na saad ni Catherine. Matuloy na kaya ang kanilang kasal? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.